Part 1 nakahanap ng milyon-milyong piso sa basurahan. Ang ginawa niya ay hindi inaasahan ng kahit sino. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang maliit at tahimik na barangay sa gilid ng lungsod ng Maynila, nakatira si Marco Reyes, isang simpleng lalaki na namamasura para mabuhay. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya tamad. Isa lang siyang taong ipinanganak sa hirap. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon na si Marco. Bitbit ang kanyang lumang kariton na may kalawang na anggulong, naglalakad siya sa mga kalye habang malamig pa ang hangin. Ang suot niya ay kupas na t-shirt at butas-butas na tsinelas. May sakit ang kanyang ina. May maintenance na gamot. Wala siyang permanenteng trabaho. Ang tanging paraan para kumita. Mangolekta ng bote, karton at plastik sa mga basurahan. Isang karaniwang araw. Na hindi karaniwan. Isang umaga, habang naglalakad si Marco sa likod ng isang malaking gusali sa business district, napansin niya ang isang malaking itim na garbage bag na naiiba sa iba. Mabigat ito. Sobrang bigat. Bakit ganito kabigat? Bulong niya sa sarili. Karaniwan, magaan lang ang mga basurang nakikita niya, puro papel, plastik, o tira-tirang pagkain. Pero ang sako na iyon, parang may bato sa loob. Dahan-dahan niya itong binuksan. At doon tumigil ang mundo niya. Sa loob ng sako ay mga bundle ng pera. Nakatali. Maayos ang pagkakaayos. Libo-libong piso. Hindi siya makapaniwala. Inisa-isa niya ang mga bundle. Nanginginig ang kamay niya. Isang bundle. 2. 3. 10. Hindi ito biro. Milyon-milyong piso ang nasa harapan niya. Ang unang tukso. Napaupo siya sa gilid ng basurahan. Parang nanlalambot ang tuhod niya. Pangarap ko ito, mahina niyang sabi. Sa isip niya, nakita niya ang kanyang ina na may maayos na ospital. Nakita niya ang sarili niya na may maliit na tindahan. Nakita niya ang bahay nila na hindi na tumutulo kapag umuulan. Isang iglap lang. Isang desisyon lang. Pwede na magbago ang buhay niya. Pero kasabay ng tuwa ay ang takot. Sino ang nagtatapon ng ganitong kalaking pera? Hindi normal ang ganito. Hindi basta-basta may magtatapon ng milyon sa basura. May mali. Ang konsensya. Umuwi si Marco nang hindi muna binibilang lahat. Itinago niya ang sako sa ilalim ng kama. Hindi siya mapakali. Habang kumakain ng tuyo at kanin kasama ang kanyang ina, tahimik lang siya. Anak, may problema ka ba? Tanong ng kanyang ina. Wala po, nay, pilit niyang ngiti. Pero sa loob niya, may digmaan. Isip sa konsensya. Kung kukunin niya ang pera, wala namang nakakita. Walang kifi sa likod ng gusali. Walang nakakaalam. Pero paano kung may-ari ito? Paano kung kailangan ng ibang tao ang perang iyon? Paano kung may krimen na sangkot? Hindi siya makatulog buong gabi. Ang desisyon. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa lugar kung saan niya nakita ang pera. Tinitigan niya ang gusali. Isang malaking kumpanya ito. Mataas ang pader. May guard sa harap. Naisip niyang ibalik ang pera. Pero paano? Hindi niya alam kung kanino ito ibibigay. Habang nag-iisip siya, napansin niya ang dalawang lalaking nakaitim na tila may hinahanap sa likod ng gusali. Nagkukwentuhan sila. Hindi pwede mawala yon. Patay tayo kapag nalaman ng boss. Nanlamig si Marco. Hindi ito simpleng pera. May mas malalim na dahilan kung bakit ito napunta sa basura. At bigla siyang nakaramdam ng matinding panganib. Isang hindi inaasahang hakbang. Sa halip na itago ang pera para sa sarili, gumawa si Marco ng desisyong hindi inaasahan ng kahit sino. Pumunta siya sa istasyon ng pulis. Sa presinto ng Quezon City, dinala niya ang buong sako ng pera. Nagulat ang desk officer. Saan mo nakuha to? Sa basurahan po, sagot ni Marco, diretso ang tingin. Hindi sila makapaniwala. Inimbestigahan siya. Tinawagan ang media. Binilang ang pera. Halos 200 milyong piso ang laman ng sako. Isang simpleng mamamasura ang nagdala ng milyon sa pulisya, imbes na itago. Sumabog ang balita.
Makalipas ang ilang oras, kumalat ang balita. Basurero, nagsauli ng ₱1,000,000. Isang halimbawa ng katapatan. Inimbitahan siya sa isang interview sa Gave Network. Sa harap ng kamera, simple lang ang sagot niya. Hindi po akin ang pera. Mas mahirap po mawalan ng konsensya kaysa mawalan ng pera. Maraming naantig. Maraming humanga. Pero hindi alam ng lahat. May mga taong galit. Ang tunay na may-ari. Sa isang malaking mansyon sa Makati, isang negosyanteng kilala bilang si Don Emilio Villarreal ang nanood ng balita. Si Don Emilio ay isang makapangyarihang tao sa negosyo. At ang perang iyon? Hindi basta pera. Iyon ay bahagi ng isang lihim na transaksyon na hindi dapat nalalaman ng publiko. Galit na galit siya. Sino ang hangal na nagtapon niyan, sigaw niya. Ngunit nang malaman niyang may isang basurero ang nagsauli nito, napaisip siya. Interesante di. Ang imbitasyon. Kinabukasan, may isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng bahay ni Marco. Lumabas ang isang lalaki na naka-Amerikana. Si Marco Reyes po ba? Opo di. Pinapatawag po kayo ni Don Emilio Villarreal. Kinabahan si Marco. Hindi niya alam kung ito ba ay pasasalamat o kapahamakan. Cliffhanger. Habang papasok siya sa napakalaking mansyon, pakiramdam niya ay papasok siya sa mundong hindi niya kinabibilangan. Isang maling hakbang. At baka magbago ang lahat. Hindi niya alam na ang desisyon niyang maging tapat ay simula pa lang ng mas malaking pagsubok sa kanyang buhay. LSE Part 1. Part 2. Nakahanap ng milyon-milyong piso sa basurahan. Ang ginawa niya ay hindi inaasahan ng kahit sino. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang mansyon na parang palasyo. Pagbaba ni Marco sa itim na sasakyan, halos hindi siya makapaniwala sa laki ng bahay na nasa harapan niya. Isang napakalawak na mansyon sa gitna ng eksklusibong subdivision sa Makati. Mataas ang gate. May mga gwardiya. May fountain sa gitna ng bakuran. Ang sahig ay marmol. Ang ilaw ay kristal. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Dito po, sabi ng lalaki habang pinapasok siya sa loob. Habang naglalakad si Marco, pakiramdam niya ay maliit siya. Parang hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Sa dulo ng malawak na sala, may isang lalaking nakaupo sa malaking upuan. Nakasuot ito ng mamahaling suit. Matanda na, pero matalim pa rin ang mga mata. Siya si Don Emilio Villarreal. Ang unang pag-uusap. Marco Reyes, malamig na sabi ni Don Emilio. Opo, sagot niya habang bahagyang yumuyuko. Alam mo ba kung gaano kalaki ang perang ibinalik mo? Opo, sabi po ng pulis, halos 200 milyon. Tahimik ang buong sala. Tinanong mo ba ang sarili mo kung bakit may ganong halaga sa basurahan? Opo. Pero hindi ko po trabaho alamin. Hindi po kasi akin. Napatitig si Don Emilio. Hindi siya sanay na may kausap na ganito kasimple at diretso. Alam mo ba kung gaano kadaling itago ang perang iyon? Walang easy. Walang saksi. Opo. Pero hindi mo ginawa. Hindi ko po kayang mabuhay na alam kong hindi malinis ang konsensya ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang hindi inaasahang alok. Tumayo si Don Emilio at naglakad palapit kay Marco. Gusto kitang subukan. Napakunot ang noo ni Marco. Subukan po. Gusto kong bigyan ka ng trabaho. Napatulala si Marco. Trabaho. Hindi bilang basurero. Bilang personal assistant ko. Halos hindi makapagsalita si Marco. Bakit po ako? Dahil bihira ang taong may pagkakataong yumaman sa isang iglap pero pinili pa ring maging tapat. Tahimik si Marco. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Pero may kondisyon, dagdag ni Don Emilio. Ano po iyon? Kapag tinanggap mo ang trabahong ito, papasok ka sa mundo ko. At ang mundo ko hindi palaging malinis. Ang pagdududa. Umuwi si Marco nang magulo ang isip. Sa isang araw, mula sa pagiging mamamasura, inalok siya ng trabaho ng isang makapangyarihang negosyante. Ikinuwento niya ito sa kanyang ina. Anak, siguraduhin mong hindi ka mapapahamak, sabi ng kanyang ina. Hindi ko po alam kung tama bang tanggapin.
Anak, minsan may pagkakataon na ibinibigay ang Diyos. Pero kailangan mong maging matatag. Buong gabi siyang nag-isip. Kung tatanggapin niya ang trabaho, may pagkakataon siyang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang ina. Pero paano kung madawit siya sa mali? Ang pagtanggap. Kinabukasan, bumalik siya sa mansyon. Tatanggapin ko po ang trabaho, sabi niya. Ngumiti si Don Emilio. Magaling. At doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Marco. Ang unang araw sa bagong mundo. Binigyan siya ng maayos na damit. Tinuruan siya kung paano makipag-usap sa mga kliyente. Pinakilala siya sa iba't ibang negosyante. Unti-unti niyang nakikita ang sistema sa loob ng negosyo ni Don Emilio. May mga legal na transaksyon. May mga lihim na usapan. May mga taong hindi dapat kausapin. Minsan, naririnig niya ang salitang under the table. Natatakot siya. Isang lihim na natuklasan. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa opisina ni Don Emilio, may nakita siyang folder na may pamilyar na numero. Pareho iyon sa serial number ng ilang bundle na nakita niya sa basura. Nanlamig siya. Ibig sabihin, ang perang natagpuan niya ay parte ng mas malaking lihim. Isang transaksyon na maaaring iligal. Naupo siya at napaisip. Ginamit lang ba ako? Ang panganib. Kinabukasan, may dalawang lalaking nakaitim na lumapit sa kanya sa parking lot. Ikaw si Marco, di ba? Opo, di. Maraming alam ang mga taong katulad mo. At minsan mas mabuting wala kang alam. Tumayo ang balahibo niya. Banta iyon. Direkta. Ang katotohanan. Sa wakas, hinarap niya si Don Emilio. Sir, may gusto po akong itanong. Ano iyon? Ang perang nakita ko, bahagi po ba iyon ng iligal na transaksyon? Tahimik ang buong opisina. Mabagal na tumayo si Don Emilio. Sa mundo ng negosyo, Marco, hindi lahat puti at hindi lahat itim. Pero mali pa rin po kung iligal. Napangiti si Don Emilio. Akala ko ba tinanggap mo ang mundo ko? Opo. Pero hindi po ibig sabihin na tatanggapin ko ang mali. Ang mas malaking plano. Biglang nag-iba ang tono ni Don Emilio. Alam mo ba kung bakit ko talaga ibinato ang perang iyon? Napatigil si Marco. Sinubukan kita. Sinubukan? May leak sa loob ng kumpanya. May taong nagtataksil. Kailangan kong malaman kung sino ang may malinis na puso. Napakunot ang noo ni Marco. Ang pera ay minarkahan. At ang nagbalik nito ikaw. So hindi po iyon illegal? Hindi. Napaupo si Marco sa gulat. Ang tunay na layunin. Gusto kitang ihanda bilang kahalili ko. Halos hindi makahinga si Marco. Sir, ako. Isang basurero. Isang tapat na tao. Bakit po ako? Dahil ang kayamanan ay kayang matutunan. Pero ang katapatan hindi. Ang mas malaking pagsubok. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa labas ng opisina, may isang taong nakarinig ng usapan. Ang kanang kamay ni Don Emilio, si Victor. At hindi siya masaya. Kung magiging kahalili si Marco, mawawala ang posisyon niya. At hindi siya papayag. Cliffhanger. Habang pauwi si Marco, hindi niya alam na may sasakyang sumusunod sa kanya. Hindi niya alam na ang pagtanggap niya sa bagong buhay ay simula ng mas mapanganib na laro. Sa mundo ng pera at kapangyarihan, hindi sapat ang pagiging tapat. Kailangan mo ring mabuhay. Let's see Part 2. Master. Part 3, nakahanap ng milyon-milyong piso sa basurahan. Ang ginawa niya ay hindi inaasahan ng kahit sino. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. May sumusunod. Habang naglalakad pa uwi si Marco sa kanilang maliit na bahay sa gilid ng lungsod ng Maynila, pakiramdam niya ay may kakaiba. Tahimik ang gabi. Mahina ang ilaw ng poste. Kaunti ang tao sa kalsada. Pero ilang beses niyang napansin ang isang itim na sasakyan sa likod niya. Huminto siya. Huminto rin ang sasakyan. Naglakad siya ulit. Sumunod ulit ito. Nanlamig ang kanyang likod. Hindi ito normal, bulong niya sa sarili. Bigla siyang lumiko sa isang masikip na eskinita. Sanay siya sa lugar.
Alam niya ang mga shortcut. Paglingon niya, wala na ang sasakyan. Pero hindi ibig sabihin ay ligtas na siya. Ang babala. Kinabukasan, pagpasok niya sa opisina ni Don Emilio, tahimik ang paligid. Nasa meeting room ang mga executive. Nasa gitna si Victor, ang kanang kamay ng Don. Matangkad. Palaging nakaitim. Matalim ang tingin. Nang makita siya ni Victor, bahagya itong ngumiti. Pero hindi iyon mabait na ngiti. Bagong paborito ka raw, malamig na sabi ni Victor. Hindi po nagtatrabaho lang po ako, sagot ni Marco. Lumapit si Victor. Sa mundong ito, hindi sapat ang sipag. Kailangan mo ng lakas. Lakas po ng ano? Lakas ng loob para mabuhay. At umalis ito. Ramdam ni Marco, hindi siya gusto ni Victor. Ang lihim na dokumento. Isang gabi, pinatawag siya ni Don Emilio sa pribadong opisina. Marco, may ipapakita ako sayo. Binuksan niya ang isang safe sa likod ng painting. May mga dokumento. Mga titulo ng lupa. Mga kontrata. Mga listahan ng mga kumpanya. Ang mga ito ang tunay na kayamanan ko, sabi ni Don Emilio. Bakit niyo po pinapakita sa akin? Dahil kailangan kong may mapagkatiwalaan. Napaisip si Marco. Sir, may problema po ba? Tumahimik si Don Emilio. May nagtatangkang pabagsakin ako. Ang pagtataksil. May nagbibenta ng impormasyon sa kalaban, dagdag niya. Kalaban po. Sa negosyo, maraming gustong pumalit sa posisyon ko. Naisip agad ni Marco si Victor. Pero hindi siya nagsalita. Hindi ko alam kung sino. Pero malapit lang siya sa akin. Biglang bumukas ang pinto. Si Victor. Sir, kailangan niyo po ako, tanong niya. Nagkatinginan sila ni Marco. May tensyon sa hangin. Ang bitag. Ilang araw ang lumipas. Isang malaking deal ang nakaschedule sa isang hotel sa Quezon City. Pinadala si Marco bilang kinatawan ni Don Emilio. Test ito, sabi ng Don. Test po. Tingnan natin kung sino ang gagalaw. Pagdating ni Marco sa hotel, may kakaibang pakiramdam siya. Tahimik ang conference room. Nandoon ang ilang negosyante. Pero biglang dumating ang mga pulis. Walang gagalaw. Nagulat ang lahat. May nagsumbong na may illegal na transaksyon daw na magaganap. Napatulala si Marco. Alam niyang malinis ang deal na iyon. May nag-set up. Ang pag-aresto. Dinala siya sa presinto. Sa istasyon ng Quezon City, pinaupo siya sa interrogation room. Basurero ka lang dati, di ba? Tanong ng isang pulis. Opo. Pero wala po akong ginawang mali. May ebidensya kami. Ipinakita sa kanya ang mga dokumentong may pirma niya. Pek. Hindi siya pumirma doon. Frame up ito, bulong niya. Ang hindi inaasahang tagapagligtas. Ilang oras ang lumipas. Biglang dumating ang abogado ni Don Emilio. Release him. May malinaw na ebidensya na ang dokumentong ginamit laban kay Marco ay manipulated. Nakalaya siya. Paglabas niya, naghihintay si Don Emilio. Alam mo na ngayon kung gaano kadumi ang laro. Opo. May nagtangka sa'yo. Si Victor po ba? Hindi agad sumagot si Don Emilio. Ang katotohanan. Kinagabihan, nakita ni Marco si Victor sa parking lot. Hindi ka pala madaling pabagsakin, sabi ni Victor. Bakit mo ginagawa ito? Dahil hindi ikaw ang dapat pumalit. Hindi ko naman hiningi ang posisyon. Pero ibinigay sa'yo. Lumapit si Victor. Sa susunod hindi lang pangalan mo ang sisirain ko. At umalis ito. Ang pagpili. Umuwi si Marco na puno ng takot. Pwede pa siyang umatras. Pwede pa siyang bumalik sa dating buhay. Tahimik man pero ligtas. Pero naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Anak, minsan may pagkakataon na ibinibigay ang Diyos. Kung aalis siya ngayon, mananalo ang mali. Kung mananatili siya, may panganib. Pero may pagkakataon din siyang baguhin ang sistema. Kinabukasan, bumalik siya sa mansyon. Sir, hindi po ako aalis. Tumingin si Don Emilio. Sigurado ka? Opo. Kung may nagtataksil, tutulungan ko po kayong alamin kung sino.
Ngumiti ang Don. Ngayon ka palang talaga nagsisimula. Ang mas madilim na lihim. Habang iniimbestigahan nila ang mga dokumento, may natuklasan si Marco. May malaking halaga ng pera na nawawala sa kumpanya. At ang trail nito, papunta sa isang offshore account. Account na konektado kay Victor. Pero may mas nakakagulat pa. May isa pang pangalan sa dokumento. Isang taong hindi niya inaasahan. Ang pangalan ng kanyang sariling ina. Nanlamig siya. Impossible D. Paano nasangkot ang kanyang ina sa ganitong bagay? Hindi niya alam. Pero malinaw ang dokumento. Cliffhanger. Habang hawak niya ang papeles, nanginginig ang kamay niya. May naglalaro sa kanya. Hindi lang sa trabaho, kundi pati sa pamilya. Ang simpleng basurerong naging bahagi ng mundo ng mga mayayaman ay papasok na ngayon sa mas personal na laban. Sa susunod na bahagi, malalaman ni Marco ang buong katotohanan. At may isang taong magtataksil na hindi niya kayang patawarin. Part 3. Part 4 nakahanap ng milyon-milyong piso sa basurahan. Ang ginawa niya ay hindi inaasahan ng kahit sino. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Isang pangalan na hindi dapat nandoon. Nanginginig ang kamay ni Marco habang hawak ang dokumento sa loob ng pribadong opisina ni Don Emilio. Nakasulat doon ang pangalan ng kanyang ina. Teresa Reyes. Kasama sa listahan ng mga account na pinaghihinala ang ginagamit sa paglipat ng pera palabas ng kumpanya. Sir, sigurado po ba ito? Mahina niyang tanong. Tahimik si Don Emilio. Nakaupo lang ito habang pinagmamasdan siya. Hindi ako basta-basta naglalabas ng dokumento, Marco. Pero impossible po ito. Hindi marunong gumamit ng computer ang nanay ko. Hindi siya marunong mag-English ng maayos. Paano siya magkakaroon ng offshore account? Yun din ang gusto kong malaman. Parang umiikot ang mundo ni Marco. Mula sa pagiging basurero. Mula sa pagiging assistant. Ngayon, pati ang pamilya niya ay nadadamay. Pag-uwi na may mabigat na tanong. Gabing-gabi na nang makarating siya sa kanilang maliit na bahay sa gilid ng Maynila. Tahimik ang paligid. Nasa mesa ang kanyang ina, umiinom ng gamot. Anak, ang tagal mo, sabi nito. Hindi agad nakasagot si Marco. Umupo siya sa harap ng kanyang ina. Nay, may itatanong po ako. Ano iyon? May pumunta na po ba dito na hindi ko kilala? May pinapirmahan po ba sa inyo? Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang ina. Bakit mo natanong? Nanikip ang dibdib ni Marco. Naisagutin niyo po ako. Tahimik ito sandali. May lalaking pumunta dito mga 2 buwan na ang nakalipas. Nanlamig siya. Ang lalaking nakaitim. Ano po ang sabi niya? Sabi niya may scholarship daw para sa'yo. May programa raw para sa mga masisipag na kabataan. Scholarship. Pinapirma niya ako sa ilang papel. Sabi niya formalidad lang daw. Napahawak si Marco sa ulo niya. Anong itsura po ng lalaki? Matangkad. Nakaitim. Parang laging seryoso. Si Victor. Hindi na kailangan panghulaan. Ang katotohanan. Kinabukasan, agad niyang hinarap si Don Emilio sa mansyon sa Makati. Sir, alam ko na kung paano nasangkot ang pangalan ng nanay ko. Sabihin mo. Ito ay pek. Ginamit ang pirma niya. Tahimik ang Don. Alam kong si Victor ang may gawa nito. May ebidensya ka ba? Wala pa po. Pero malinaw ang galaw. Tumayo si Don Emilio. Kung totoo ang hinala mo, hindi lang ito simpleng pagtataksil. Isang mas madilim na plano. Lumabas sa investigasyon na ang perang nawawala ay bahagi ng mas malaking operasyon. Hindi lamang sa loob ng kumpanya. May koneksyon ito sa isang sindikato na gumagalaw sa labas ng bansa. At ang pangalan ni Victor ay unti-unting lumilitaw sa mga trail. Pero may mas nakakagulat pa. Hindi si Victor ang utak. May mas mataas pa. Isang taong matagal nang nasa anino. Ang hindi inaasahang pagbunyag. Isang gabi, pinatawag ni Don Emilio si Marco sa kanyang personal na library. May kailangan kang malaman. Binuksan niya ang isang lumang kahon.
Sa loob ay mga lumang litrato. Isang babae. Isang lalaki. Isang sanggol. Kilalanin mo ba ang babae? Tanong ng Don. Tiningnan ni Marco ang litrato. Nanlaki ang mata niya. Ang babae sa larawan ay ang kanyang ina. Mas bata. Mas masigla. At ang lalaki, tanong ng Don. Hindi ko po kilala. Tumahimik si Don Emilio. Ako yan. Parang huminto ang oras. Isang lihim na itinago ng ilang dekada. Ano po ang ibig sabihin nito? Malalim ang buntong hininga ng Don. Bago ako naging ganito kayaman, may minahal ako. Isang simpleng babae mula sa probinsya. Nanlaki ang mata ni Marco. Ang nanay mo. Hindi siya makapagsalita. Pero pinili kong unahin ang ambisyon ko. Umalis ako. Iniwan ko siya nang hindi ko alam na buntis siya. Nanginginig si Marco. Ibig sabihin ni. Tahimik ang silid. Ikaw ang anak ko. Isang mundo na gumuho. Hindi alam ni Marco kung ano ang mararamdaman. Galit. Lungkot. Pagkagulat. Bakit ngayon niyo lang po sinasabi? Hindi ko alam na ikaw yun. Hanggang sa nakita ko ang buong pangalan mo. Reyes. Teresa Reyes. Hindi niyo man lang kami hinanap. Maraming mali sa buhay ko, Marco. Ang mas malaking katotohanan. Kung ganoon, bakit po ninyo ako pinasok sa ganitong mundo? Dahil may gustong bumagsak sa akin. At ngayon, ikaw na ang target. Napahawak si Marco sa mesa. Dahil anak mo ako. Alam na ba ni Victor? Hinala ko. Ang tunay na laban. Kung si Victor ay nagtataksil, hindi lang dahil sa pera. Kundi dahil alam niya na may tagapagmana na si Don Emilio. Isang taong hindi niya kayang kontrolin. Isang taong hindi niya kayang bilhin. Si Marco. Ang pagharap kay Victor. Kinabukasan, hinarap ni Marco si Victor sa rooftop ng gusali. Ginamit mo ang nanay ko. Business lang iyon. Hindi negosyo ang pamilya. Ngumiti si Victor. Hindi mo pa rin naiintindihan ang mundong ito. Hindi ko kailangang intindihin ang mali para malaman na mali ito. Lumapit si Victor. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka. Hindi. Tahimik ang hangin. Kung ganoon magsisimula na ang totoong laban. Isang panganib na papalapit. Sa parehong gabi, may sumabog na balita. May anonymous leak sa media tungkol sa umano'y iligal na operasyon ng kumpanya ni Don Emilio. Lumabas ang pangalan ni Marco sa report. Tinawag siyang i-secret here ng isang negosyanteng may bahid ng kontrobersya. Sumabog ang social media. Bumagsak ang stock ng kumpanya. Nagalit ang mga investor. Nagsimula ang gulo. Ang pinakamalaking desisyon. Sa gitna ng kaguluhan, pinatawag ni Don Emilio si Marco. Kung mananatili ka, magiging mas mabigat ang laban. Kung aalis po ako, maliligtas ka. Pero mawawala ang pagkakataong itama ang mali. Tahimik si Marco. Mula sa basurahan. Hanggang sa mansyon. Hanggang sa katotohanang siya ang anak ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Isang simpleng desisyon ang nagdala sa kanya rito. At ngayon, isa na namang desisyon ang magtatakda ng kanyang kinabukasan. Tumingin siya sa Don. Hindi po ako aalis. Cliffhanger. Ngumiti si Don Emilio. Kung ganoon, handa ka na. Para saan po? Para pabagsakin ang taong nagtataksil sa atin. Sa labas ng gusali, nakatayo si Victor sa dilim. May hawak siyang cellphone. Simulan na. At sa kabilang linya, may sumagot. Target confirmed. Hindi alam ni Marco na sa susunod na mga araw, hindi lang reputasyon ang mawawala, kundi may isang taong magbabayad ng buhay. Part 4. Part 5, finale nakahanap ng milyon-milyong piso sa basurahan. Ang ginawa niya ay hindi inaasahan ng kahit sino. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang simula ng pinakamapanganib na laban. Tahimik ang gabi sa mansyon sa Makati, pero ramdam ang tensyon sa hangin. Sa loob ng opisina, magkatapat na nakaupo sina Don Emilio at Marco.
Simula ngayon, seryosong sabi ng Don, hindi ka na lang assistant. Hindi ka na rin lihim. Ihahanda kita bilang opisyal na tagapagmana. Sir, ibig sabihin po ba nito, ilalantad niyo na ang katotohanan? Napahawak si Marco sa mesa. Alam niyang kapag inilantad iyon, mas lalala ang galit ni Victor. At mas magiging delikado ang lahat. Ang pag-atake. Kinabukasan, habang papunta si Marco sa isang meeting sa Quezon City, may isang motorsiklong biglang sumingit sa sasakyan niya. May narinig siyang malakas na putok. Basag ang bintana. Sigaw ng driver. Sir, Doc. Nakatagilid ang sasakyan. Naramdaman niya ang matinding kaba. Hindi siya nasugatan pero malinaw ang mensahe. Hindi na ito laro. May gustong magpatahimik sa kanya. Ang katotohanang hindi na maitatago. Sa loob ng pribadong ospital kung saan pansamantalang dinala si Marco para siguraduhing ligtas siya, kinausap siya ni Don Emilio. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Opo. Ipapatawag ko ang board. Ilalantad ko si Victor. May sapat na ebidensya na po ba? Sa tulong ng internal audit team, natuklasan nila ang koneksyon ni Victor sa offshore accounts, sa pag-leak ng impormasyon, at sa pagtatangka na sirain ang kumpanya. May recording din sila, isang tawag na malinaw na nagpapakita ng kanyang utos para sa pananambang. Ang board meeting. Sa isang malaking conference room, naroon ang mga direktor at pangunahing investor. Tahimik. Nasa dulo ng mesa si Victor, kalmado ang mukha. Pumasok si Don Emilio kasama si Marco. May kailangan akong ipahayag, sabi ng Don. Ipinakita ang mga dokumento. Ang bank trail. Ang audio recording. Unti-unting nagbago ang mukha ni Victor. Fabricated ito, depensa niya. Ngunit nang patugtugin ang recording ng kanyang sariling boses. Nawala ang kanyang kumpiyansa. Enough, sabi ng isa sa mga direktor. Effective immediately, you are suspended pending investigation. Hindi na siya nakapagsalita. Ang huling pag-uusap. Sa parking lot, bago tuluyang dalhin ng mga otoridad si Victor para sa mas malalim na investigasyon, nagkatinginan sila ni Marco. Masaya ka na? Malamig niyang tanong. Hindi, sagot ni Marco. Nalulungkot ako. Bakit? Dahil mas pinili mo ang kasakiman kaysa sa pagkakataong maging tama. Ngumiti si Victor, pero may lungkot sa mata. Sa mundong ito, walang tunay na malinis. At doon ka nagkamali, sagot ni Marco. Meron. Pinipili lang. Isang mas masakit na katotohanan. Akala ni Marco tapos na ang lahat. Pero isang gabi, habang nasa mansyon siya, biglang hinimatay si Don Emilio. Dinala agad ito sa ospital. Sa emergency room ng isang kilalang ospital sa Makati, tahimik na nakaupo si Marco. Lumabas ang doktor. May problema sa puso. Matagal na pala itong dinadala ng pasyente. Delikado po ba? Kung hindi maagapan. Doon niya naunawaan. Kaya pala minamadali ng Don ang lahat. Kaya pala gusto na siyang ihanda. Ang huling habilin. Sa loob ng hospital room, mahina na ang boses ni Don Emilio. Marco T. Opo, nandito po ako. Patawarin mo ako. Tahimik siyang umiyak. Hindi ko kayo galit, Sir Tatay. Bahagyang umiti ang Don. Gamitin mo ang kayamanan para sa tama. Huwag mong hayaang kainin ka ng mundo ko. Opo. Mas mahalaga ang konsensya kaysa sa pera. Iyon ang huling malinaw na salita niya bago siya tuluyang mawala ng malay. Isang bagong simula. Makalipas ang ilang linggo, naging opisyal na ang lahat. Si Marco Reyes, ang dating basurero, ang bagong pinuno ng kumpanya. Pero hindi siya nagbago. Unang hakbang niya, magpatayo ng foundation para sa mahihirap. Naglaan siya ng pondo para sa libreng edukasyon. Nagbigay ng medical assistance para sa mga may sakit. Sa barangay kung saan siya lumaki sa Maynila, nagpatayo siya ng maliit na klinika na pinangalanan sa kanyang ina. Ang pinaka hindi inaasahan. Isang araw, bumalik siya sa parehong lugar kung saan niya natagpuan ang milyon sa basurahan. Tahimik siyang tumayo roon. Kung kinuha niya ang pera noon, marahil mabilis siyang yumaman. Pero hindi niya makikilala ang kanyang ama.
Hindi niya mababago ang sistema. Hindi niya matutulungan ang mas maraming tao. Isang simpleng desisyon ang nagbago ng lahat. Ang desisyong maging tapat. Ang huling mensahe. Sa isang interview sa Gave Network, tinanong siya, kung babalik ka sa araw na nakita mo ang pera sa basurahan, iba ba ang gagawin mo? Ngumiti si Marco. Hindi po. Bakit? Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera. Nasa kapayapaan ng konsensya. Ang aral ng kwento. Ang buhay ni Marco ay patunay na hindi hadlang ang kahirapan para maging marangal. Hindi lahat ng mayaman ay masama. At hindi lahat ng mahirap ay mahina. Minsan, ang pinakamalaking oportunidad ay nakatago sa pinakamaduming lugar. Sa basurahan. Pero ang tunay na pagsubok ay kung ano ang gagawin mo kapag hawak mo na ang pagkakataon. Epilogue. Sa gabi, sa kanyang opisina sa mataas na gusali sa Makati, nakatanaw si Marco sa ilaw ng lungsod. Hindi niya kinalimutan kung saan siya nanggaling. May larawan ng kanyang ina sa mesa. May lumang piraso ng kahoy mula sa kanyang dating kariton na nakatabi. Isang paalala na minsan, ang milyon ay maaaring matagpuan sa basura. Pero ang dangal ay hindi kailanman dapat itapon. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video.